Hello mga ka-Automart, pag naghahanap kayo ng isang 7-seater MPV, alam na natin ang go-to ng mga Pilipino ay yung kotse na nandyan, yung Toyota Innova. Pero pag ang hanap nyo naman ay ganun pa rin, 7-seater MPV, pero mas tech-filled, mas maganda tingnan, and more importantly, mas swabe yung powertrain. Well, may isa pa kayong option. Ito na nga pala yung 2023 Geely Okavango in the top-of-the-line Urban Plus trim. Sa video na to, tingnan natin kung bakit nga ba this car could be a good idea pag ganun nga talaga ang hinahanap ninyo. So sinabi ko na nga kanina na tech-filled talaga ang Geely Okavango, lalo na pag kinumpara mo yan sa isang Toyota Innova. And makikita mo naman yan sa labas pa lang. For example, dito sa harap, maganda yung grill mo. O sasabihin nyo, wala namang tech yung grill. Okay, sure. Pero dito sa tabi, meron ka ng adaptive LED headlamps. Sinatawag mga dito yung Geely Adaptive LED System. Meron na siya yung sinasabi nating parang half-Thor's hammer design para sa daytime running lights mo or DRLs na nakuha ng Geely mula dun sa company that they owned it. It's inspired by that, Volvo. Sa Volvo naman, ang difference lang, letter T talaga siya, hindi half T lang. Sa tabi ng Geely Okavango, may roof rails ka na sa taas. May makikita mo rin na may 48-volt EMS system. That's because this has a mild hybrid system, no? At the same time, yung rims mo dito, 18 inches big yan. Nakabalot pa yan sa Continental Comfort Contact CC6 tires. So, alam mong panalong-panalo ka dyan. Isa pa, ang big advantage talaga nito, pag nakita mo sa taas, meron ka na rin malaking panoramic sunroof. So, yeah, kung gusto mong makita yung, well, yung sun, o gusto mong makita yung moon, pati yung stars, dito, winner ka. Sa likod ng Geely Okavango, very minimalist lang talaga yung design niya. So, makikita mo lang dito is yung Geely na nakasulat dito, tapos yung LED tail lamps mo, at sa taas, meron ka pang spoiler. Ngayon, pag binuksan mo itong tailgate mo, mapapansin mo itong big differences sa Innova, power operated na siya. At ang space mo, yung cargo space mo dito, ay malaki pa rin kahit nakaangat itong rear seats mo. Tandaan nyo, 7-seater siya, di ba? Pag hindi mo naman kailangan ng extra 2 seats, i-fold down mo lang, at mapapansin mo na ang laki talaga ng space mo. Flat na flat pa yan. Pag kulang pa rin yan, pwede pa rin i-fold down yung second row seats mo ng 33 split. So, sobrang laki talaga ng cargo space mo dito. Pagdating naman sa makina, sa Toyota Innova, naka-diesel engine ka. Alam naman natin, ang mga Pilipino, mahilig talaga sa diesel. Pero eto, kahit nag-gasolina to, huwag kayong mag-alala dahil bawing-bawi naman to sa power. 190 horsepower at 300 Nm torque ang meron ka dito. At the same time, sabi ko nga, meron ka pang mild hybrid system, so meron kang instant torque. Pag tinatanong mo rin, gaano kalaki bang makina na to? 1.5 liters lang yan. Inline 3 pa, pero swabeng-swabe yan. Transmission mo naman, 7-speed, dual-clutch transmission. Sa loob ng Geely Okavango, napaka-high-tech din talaga tingnan. Dahil tingnan mo naman, yung mga materials na ginagamit nila dito, maganda yung mga plastics niya, meron kang mga soft-touch materials na leather, tapos itong particular car na to, pinalitan pa yung molding niya dito. So, meron ka ng parang carbon fiber effect. Hindi yan yung original, add-on yan, but yeah, still, it is nice to have. Electronic na ang shifter mo, meron ka pang driving modes dito, no? Eco, Comfort, and Sport. May electronic parking brake ka na, may auto hold ka, may hill descent control ka, at meron ka na ring 360-degree view camera. Top-down na yan, may 3D effect pa na pwede mong put-putin. Yan, galing, di ba? Okay, so pagdating naman sa mga screens mo dito, dalawa yung screens mo. Isang 12-inch digital instrument cluster na depende sa mode mo, nagbabago rin yung itsura niyan, kaya ang ganda talaga. Tapos etong center screen naman, etong touchscreen na to, well, ano na rin yan, 12 inches big na rin. Wala tong kasamang Apple CarPlay, wala ring Android Auto, pero madali lang lagyan. Secret lang natin yun. Okay. So, dito nga yung manibela mo, naka-leather wrap na rin yan. Tilt and telescopic adjustable. Itong upuan mo, power adjustable na rin yan. And pag tingnan mo ngayon dun sa taas, ito yung sinasabi ko na ang laki talaga ng panoramic sunroof mo. Pagdating mo naman dyan sa second row, yan yung sinasabi ko na 33 split. So, kadalasan yung dalawang upuan magkatabi, di ba? Hindi siya ganun kakomportable. Pero dito, sa Geely Okavango, lahat ng tatlong pasahero sa likod ay may sariling upuan, kaya hindi kayo mag-aaway-away pagdating sa space. Ngayon, paano naman dun sa third row? Yung dalawang sasakay dun, masisikipan ba sila? Well, pag naka-atras lahat ng second row seats at naka-recline ng todo, it's not very comfortable, no? Pero, kailangan lang nila mag-adjust ng konti paharap and you can have more than enough space kahit na hindi ganun kaikli ang mga biyahe mo. Brand new ang Geely Okavango Urban Plus. Dati nagkakahalaga ng lagpas sa 1.7 million pesos. Pero ngayon, pwede naman pa sa inyo itong 2023 year model na to na may 9,000 plus kilometers lang for only about 1 million plus pesos. Meaning, between 1 million and 1.1 million pesos. So, affordable na talaga siya.
So, pag naghahanap ka ng isang 7-seater MPV na may mild hybrid system, may magandang tech feature sa loob, may malaking panoramic sunroof, at ang lawak pa ng space mo sa loob, i-consider nyo na itong Geely Okavango Urban Plus na to. At the same time, dahil isa siyang Automart certified vehicle, bibigyan pa namin kayo ng 5-day money-back guarantee for your utmost peace of mind. Lagi niyong tatandaan, basta hanap nyo ay mga used cars na very high quality, amoy bago, mukhang bago, at may money-back guarantee pa, i-Automart certified na yan.